Mga ka-Serene, DJ Serene here, and tonight, we've got a story that's close to the heart. Love, mistakes, and the tough road to forgiveness. Alam ko, marami sa inyo ang makaka-relate. Puno ng mga pagsubok at choices. Pero sa huli, lahat ng ito ay bahagi ng ating paglalakbay. Kaya, sit back, relax, and let's dive into tonight's story. Let's see how one person is learning to love again. Mga ka-Serene, ako si Laika, at gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang kwento ko. Para sana magkaalaman din tayo ng mga experiences na pare-pareho nating dinadaanan. Lately kasi, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang hirap i-explain ng mga nararamdaman ko. Kaya siguro mas mabuti na lang na ilabas ko ito sa ganitong paraan. Bilang isang babae na 30 years old, akala ko nung una, sapat na yung pagmamahal ko kay Joel. Siya ang asawa ko, at mula nang ikasal kami, akala ko, tapos na ang lahat ng problema ko sa buhay. Lahat ng plano ko, lagi ko siyang kasama. Together kami sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero ngayon, wala nang kasiguraduhan. Kasi, hindi ko na alam kung paano kami makakabawi. Si Joel ay medyo may edad na, at wala nang kagaya ng lakas nung kabataan niya. Magkasama kami sa buhay ng may mga pangarap, pero sa mga huling taon, parang nawala na yung dating spark sa amin. Si Joel, dati, puno ng lakas at sigla. Ngayon, nahirapan siyang mag-stand up. Hindi ko na matanggap yung katotohanan na hindi na tumatayo ang Junjun ni Mr. Na kahit kami ay magkasama, yung intimacy na sana-sana ay magpapaalala sa amin ng pagmamahal, hindi na mangyari. Tinatry ko pa rin, pero ang hirap. Ang hirap tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi na pwedeng maibalik. Minsan, naiisip ko, bakit ko ba kailangang magtiis? Hindi na kami katulad ng dati. At hindi ko na nakikita yung kabataan at sigla sa mata ni Joel. Naging masakit sa akin na makita siya na hindi na kayang magbigay ng kahit ano pa sa akin. Tapos, may mga pagkakataon na napapaisip ako kung tama pa ba yung ginagawa ko. Hindi ko rin masisi si Joel. Kasi naman, hindi niya rin ginusto na maging ganito siya. Ang sakit lang na makita ko siyang wala nang magawa. Wala nang ibang paraan para kami magkaintindihan sa aspeto na yon. Isang gabi, nagsimula lahat. Nandyan si Joseph, isang lalaking nakilala ko sa isang party sa Laguna. Bata siya at may kakaibang karisma. Kung tutuusin, hindi ko dapat siya pinansin. Pero ang dami niyang bagay na hindi ko kayang makita kay Joel. Si Joseph, habang binabaybay namin ang gabi, parang kayang buhatin ang mga sakit ko. Puno siya ng mga pangako na alam kong wala akong makukuha mula kay Joel. Nag-flirt siya sa akin at hindi ko alam kung bakit ako naging maligaya sa ganitong klaseng attention. Naramdaman ko na may spark na nawawala sa asawa ko. Ayoko sanang ilihim kay Joel ang lahat ng iyon, pero hindi ko kayang hindi gawin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero ang hirap tanggalin sa isipan ko si Joseph. Para bang, he was giving me something that Joel couldn't. Hindi ko na kayang magsalita kay Joel ng tapat. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Alam ko namang masakit sa kanya, pero si Joseph, ibang klase, ibang level. Ang dami niyang pangako. At hindi ko alam kung paano ko gagawin ang lahat nang ito nang hindi masakta ng asawa ko. Pag-uwi ko mula sa mga rendezvous namin ni Joseph, ang kalituhan ko ay parang hindi ko na kayang tapusin. Hindi ko alam kung tama pa bang ipagpatuloy ito o kung dapat ko na bang mag-isa. Ang dami kong tanong sa utak ko, mga tanong na walang sagot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa ni Joel. Pero sa ngayon, si Joseph ay isang hakbang sa dilim na hindi ko kayang pakawalan. Mga ka-Serene,
Sana hindi ninyo ako husgahan. Gusto ko lang na maging tapat sa inyo kung anong nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang ko. Pero sana magkaintindihan tayo. Sana maging okay lahat. Kung paano, hindi ko pa alam. Isang gabi, pagkatapos ng isang linggong hindi makatulog dahil sa mga iniisip, nagdesisyon akong dumaan sa isang bar sa Laguna. Gusto ko lang mag-unwind, magpahinga sa lahat ng iniisip ko, kaya naisip kong mag-isang maglaan ng oras para sa sarili ko. Hindi ko naman inaasahan na may mangyayaring kakaiba. Buti na lang. Nakapili ako ng isang bar na medyo tahimik at hindi matao. Perfect para sa relaxation. Habang nag-iisip ako, biglang pumasok sa loob ng bar ang isang grupo ng mga kabataan. Isa sa kanila, si Joseph, ay agad na napansin ko. Nasa harap, siya ng grupo, at ang lakas ng aura niya. Hindi siya katulad ng ibang lalaki sa paligid. Ang bata niya, at may kung anong kakaibang charm na hindi ko kayang hindi mapansin. Parang may magnetism siya na hindi ko kayang i-ignore. Nagkatagpo ang mga mata namin, at sa hindi ko maintindihang dahilan, parang nagkaroon ng instant connection. Naglakad siya papunta sa bar, at walang ano-ano, nagtanong siya sa akin. Ano? Miss, anong iinumin natin? Hindi ko alam kung bakit, pero nang sinabi niya yon, parang nawala lahat ng mga problemang pumapalibot sa akin. Para bang bigla akong napagod sa pag-iisip, at ang tanging naiisip ko na lang ay kung paano maging present sa moment na yon. Gusto ko ng iced tea, thank you. Sabi ko, sabay ngumiti. Kung tutuusin, hindi ko naman talaga kilala si Joseph, pero hindi ko na naisip kung mali ba yun o hindi. Parang gusto ko lang na maging magaan ang pakiramdam ko sa gabing yon. Ngumiti siya, at agad binili ang order ko. Habang hinihintay namin ang inumin, nagsimula kaming mag-usap. Mabilis lang, mga simpleng tanong na hindi ko akalain na maghahatid sa akin ng mga hindi inaasahang nararamdaman. Paano ka nandito sa Laguna? Tanong ko. Bumisita lang. Naisipan kong magpahinga. Sabi niya habang tumingin sa akin na parang may itinatagong lihim. Ikaw? Nandito lang din ba para magpahinga? Oo, parang ganun na rin, sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi ko pa kayang sabihin sa kanya ang totoo kong dahilan. Habang lumipas ang oras, patuloy ang aming kwentuhan. Naramdaman ko na parang ang saya ko na. Kung titingnan ko ang sarili ko, hindi ko nakilala kung sino ako. Ang dating Laika na sanay na sa tahimik at tapat na buhay, ngayon, nahulog na sa isang masalimuot na mundo ng lihim. Habang kami ay nag-uusap, may mga pagkakataong sumasagi sa isip ko si Joel. Parang bigla ko siyang naalala, ang asawa ko. Pero nang tignan ko si Joseph, naisip ko, bakit hindi? Bakit hindi ko subukan mag-enjoy at makaramdam ng masaya sa sarili ko kahit sandali lang? Parang na-miss ko yung saya at excitement sa buhay na hindi ko na nararanasan kasama si Joel. Maghapon, na ang lumipas at ang simpleng kwentuhan namin ay nauwi sa pagpapalitan ng numero. Hindi ko alam kung anong hinaharap ko, pero sa gabing iyon, hindi ko na kayang magpigil pa. Ang saya ko, at sa mga oras na iyon, tila ako na lang ang may kontrol sa buhay ko. Pero syempre, hindi ko pa rin maiwasang manghinayang. Naramdaman ko ang guilt sa loob ko. Si Joel, asawa ko, na mahirap tanggapin, pero andito ako ngayon, nakikipagkwentuhan at nag-i-enjoy kasama si Joseph. Ang daming tanong sa isip ko, at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Pumunta kami sa isang maliit na kanto ng bar at nag-umulan na. Wala akong pakialam, nandyan si Joseph at nagiging masaya ako. Minsan kasi, parang ang hirap maging tapat sa sarili mo. Lalo na kung ang gusto mo lang ay maghanap ng kaligayahan. Isang linggo pa lang mula nang mag-umpisa kaming magtagpo ni Joseph.
Pero parang ang tagal na. Ang mga gabi namin ay puno ng matamis na usapan at mga ngiti. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang hirap na, mga kasirin. Si Joel, ang asawa ko, ay may mga sakit na hindi ko kayang pag-usapan. Hindi na kami katulad ng dati. Pero si Joseph, sa bawat tingin at ngiti niya, parang binubuo niya ulit yung mga bahagi ko na matagal nang nawawala. Dumating ang gabi na hindi ko na kayang itago ang init na nararamdaman ko. After ng isang linggong mga lihim na tagpo, nagpa siya si Joseph na imbitahan ako sa isang hotel sa may bayan, malapit sa lugar kung saan kami madalas magtagpo. Simple lang ang dahilan niya. Let's take a break, Laika. I want to show you something special. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero alam ko na ang ibig sabihin noon. Ang nararamdaman ko ay isang halo ng kaba at excitement. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero sa gabing iyon, parang wala akong pakialam. Alam ko na may mali. Pero mas nangingibabaw ang pananabik na hindi ko kayang takasan. Pagdating namin sa hotel, dumaan kami sa isang maliit na lobby at tumungo sa isang elevator na tumataas sa 3 palapag. Hindi ko na kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Pagpasok namin sa kwarto, maliwanag ang mga ilaw at may mga soft, ambient na tunog ng musika sa background. Ang kama ay malaki at may malambot na mga unan. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero ang mga mata ko parang nagsasabing, hindi na ako pwedeng magtago pa. Nang magharap kami sa kama, sumandal siya sa akin. Sa mga simpleng galaw niya, ramdam ko na may isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang atensyon at alaga na hindi ko na naramdaman kay Joel. Ramdam ko ang init ng katawan niya at ang mga kamay niyang humahaplos sa balat ko. Ang mga mata ni Joseph, makikita mo na puno ng pagnanasa. Kung titingnan ko lang siya, parang ang saya ko pero may bigat sa puso ko. Si Joel, nandyan lang sa bahay. Hindi ko pa rin kayang mawala siya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang aking damit. At ako rin, hindi ko na kayang itanggi pa. Habang ang mga labi namin ay nagtagpo, parang nawawala na ako sa sarili ko. Ang mga halik ni Joseph, punong-puno ng pangako. Hindi ko na kayang magsalita. Parang lahat ng nararamdaman ko, naging siya na lang ang sentro. Sa bawat haplos, ang bawat pagdampi ng katawan namin sa isa't isa, naglaho lahat ng mga pag-aalala ko. Naramdaman ko ang bigat ng katawan niya habang dahan-dahan siyang humiga sa kama. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ibinukas ko ang mga mata ko at nagpasya na lang na magpatuloy sa bawat galaw. Hindi na iniisip kung anong mangyayari. Hindi ko kayang itanggi na si Joseph ang nagpapaalala sa akin ng mga bagay na matagal ko nang na-miss. Habang nagsisimula kami, parang ang mga oras ay tumigil. Lahat ng nararamdaman ko ay tungkol sa kaniya. Ang mga kamay niyang humahaplos sa aking katawan. Ang init ng kanyang mga labi. Nang magtagal, nawala ang anumang takot at ang mga tanong sa isip ko. Sa mga oras na iyon, wala akong ibang gusto kundi ang magpakalunod sa nararamdaman ko. Pagkatapos ng lahat, humiga kami sa kama at magkatabi. Wala kaming imik. Ang mga mata ko ay parang nalulunod sa mga tanong. Si Joseph, nakatingin lang sa akin at nagsimula ng kwento. Hindi siya mabilis magsalita, pero yung mga titig niya, parang nagsasabing, walang mali sa ating dalawa. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang mga tanong ko kay Joel, mga sagot ko sa sarili ko, lahat ng yun ay unti-unting nawawala sa kwarto na yun. Ngunit habang nandoon ako, at habang ang katawan ko ay napagod, at nagsisimula ng mag-relax, hindi ko maiwasang mag-isip, anong nangyari sa akin?
Bakit ko pinili ang ganitong daan? Kung ganito na lang ba ang magiging kabayaran ng mga pagkukulang ko kay Joel? Ang puso ko ay puno ng guilt. Ngunit sa gabi na yon, hindi ko kayang itanggi na ang gusto ko. Ang nararamdaman ko ay si Joseph. Ang kwarto ay tahimik, ngunit ang aking isipan ay parang sumabog. Wala akong alam na mangyayari sa susunod na mga araw. Ang tanging alam ko lang, ngayong gabing ito, si Joseph ang kasama ko. At si Joel, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Bawat linggo, parang paulit-ulit na lang ang nangyayari. Si Joseph at ako, nagkikita kami. Nagkakaroon ng mga sandaling hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga gabing walang hangganan, kung saan ang katawan at puso ko ay nawawala sa lahat ng bagay. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. At si Joseph, parang sinasadya na magbigay ng lahat ng nararamdaman ko, na matagal ko nang hinahanap. Bawat pagkakataon na magkasama kami, parang ang lahat ng mga tanong ko kay Joel ay nauurong, at ang lahat ng mga pangarap ko ay tila natutupad sa bawat sandali ko kasama si Joseph. Bawat halik, bawat haplos, bawat kilos, iniisip ko na baka ito na ang sagot sa mga tanong ko. Bakit ako naiwang ganito? Bakit si Joel hindi na kayang magbigay ng kahit isang ngiti na matagal ko nang hinahanap? Laging nangyayari ang lahat ng ito kapag kami ay magkasama sa mga hotel o kung may pagkakataon na makakalabas kami. Wala akong pakialam kung anong iniisip ng ibang tao. Ang tanging mahalaga ay ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang kilig, ang init, at ang pagiging buo ng mga sandali kasama siya. Ang katawan ko ay tila nagsasabing, ito na yun. Pero ang puso ko, hindi pa rin matanggap na may mali. Sa bawat paulit-ulit na pagkikita namin, parang nagiging routine na lang. Hindi ko alam kung tama pa bang ipagpatuloy ito. Wala na akong ibang iniisip, kundi ang sandaling iyon, ang gabi na, si Joseph lang ang kasama ko, at si Joel, naiwan sa bahay na parang hindi ko na kayang balikan. Ang mga gabi ko ay puno ng mga alalahanin, at mas lalo akong nalilito sa mga nangyayari sa buhay ko. Minsan, kapag nagkikita kami ni Joseph, naguguluhan, ako, sa tingin ko, nagiging habit na lang ito. Isang gabi, habang kami ay magkasama, dumating na naman ang pagkakataon na hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Nasa isang hotel kami na malapit sa tabi ng dagat at medyo disoryentang mga ilaw. Angsay, gabi, tahimik, tanging ang mga tunog ng hangin at mga alon lang ang naririnig. Pero sa loob ng kwarto, magkasama kami ni Joseph at ang mga bagay na nangyayari ay tila nawawala sa oras. Laika, sabi niya, tumingin sa akin ng may malalim na mata. Hindi ka ba natatakot na baka magsawa ka sa mga nangyayari sa atin? Ang mga salitang iyon, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung ito ba ay isang babala o isang tanong na may nakatagong kahulugan. Ngunit hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Tumango lang ako at nagpatuloy. Kinuha niya ang aking kamay at inilapit sa katawan niya. Hindi ko na kayang iwasan pa ang mga nararamdaman ko. Ang init, ang koneksyon, at ang hindi ko kayang ipaliwanag na pagkakaalam na ako at siya lang ang nagmamahalan sa mga sandaling iyon. Nang umaga, tumayo kami na parang wala lang nangyari. Si Joseph ay tahimik lang at ako rin. Ang dami kong naiisip na hindi ko kayang isalaysay. Ang mga tanong ko kay Joel, ang mga kwento ko sa sarili ko, patuloy pa ring umiikot sa aking isipan. Para bang hindi ko kayang magsabi ng totoo. Ang sakit. Kasi si Joel, hindi ko na kayang siya ay maging tapat sa kanya. Ang lahat ng mga nangyari, na ibalik na naman ang mga tanong, mga pangarap na parang wala ng sagot. Bawat gabi na kami ay nagkikita ni Joseph, ang katawan ko ay natututo ng mag-adjust sa nangyayari.
Ang mga gabi ay nauurong sa mga halik at pagnanasa, ngunit ang mga tanong ay patuloy pa ring bumabalik. Kung anong nangyari sa amin, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa susunod. Bawat sandali, siya lang ang kasama ko. At hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ngunit sa bawat gabing iyon, hindi ko pa rin matanggap ang katotohanan na may asawa akong si Joel. Na ang mga ginagawa ko kay Joseph ay may kabayaran. Ang mga sandali ng kaligayahan ay nauurong. At ang mga pagkakasunod na tanong ay patuloy na nagbabalik sa aking isipan. Nasa isang hotel na naman kami ni Joseph. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Halos 1 linggo na lang mula nang huling magtagpo kami. At tuwing magkakasama kami, parang walang ibang mas mahalaga kundi ang mga oras na yon. Hindi ko na alam kung paano ko ipaliwanag sa sarili ko ang lahat ng nangyayari. Pero alam ko na hindi ko na kayang itago pa. At hindi ko na rin kayang magtago pa mula kay Joel. Yun na nga, ang hindi ko inaasahan ay ang isang hindi malilimutang gabi. Habang magkasama kami ni Joseph, abala sa mga sandali ng init, hindi ko alam na si Joel ay magtutungo rin sa hotel na yon. Palibhasa'y iniisip ko na wala siyang ideya kung nasaan ako, nagkakamali ako. Dahil sa walang kalatoy-latoy, hindi ko naramdaman ang takot. Tinutulungan ko si Joseph sa isang bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag. Tila ba isang seryoso na nangyayari at masaya ako. Mabilis na nawala ang takot at lahat ng alalahanin. Pero sa hindi ko inaasahan, narinig ko ang pinto ng kwarto na nagbukas. Sa unang pagkakataon, hindi ko na narinig ang mga kaluskos ng mga alon o ang mga hangin sa paligid. Tanging ang pintig ng aking puso ang narinig ko. Tumalikod ako at nakita ko si Joel siya. Andun siya, nakatayo sa pinto, ang mga mata niya puno ng galit at kalituhan. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa galit habang tinitingnan kami ni Joseph. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala na akong natutunan mula sa mga naunang pag-iwas sa kanya. Ang mga sagot ko kay Joel ay biglang nawala. At ang tingin ko kay Joseph ay parang isang malaking pagkakamali. Han, bakit? Ang tanging nasabi ko, ang aking boses ay namutla. Ngunit bago ko pa ito mailabas, ang mga mata ni Joel ay nagbaga ng galit. Wala ka bang pakialam sa pamilya natin? Sa mga pinaghirapan natin? Ang tinig niya ay puno ng sakit. Pero naramdaman ko na ang galit niya ay may halong pagkabigo sa akin. Hindi ko kayang sagutin siya. Hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil hindi ko nasagot si Joel, bigla niyang tinulak si Joseph. Anong ginagawa mo dito? Anong klaseng tao ka? Nagkagulo ang lahat. Tumayo si Joseph, mabilis na lumapit kay Joel at sinubukan niyang itulak siya palayo. Huwag mong gawing problema ang wala ka ng kontrol, Joel, sabi ni Joseph. Ang mga mata niya puno ng init at para bang nakahanda siyang makipag-away. Si Joel, na hindi na kayang pigilan ng galit, sinadyang sumabog. Naglaban sila at sa sandaling iyon, ang kwarto ay naging lugar ng gulo. Magkakasunod na suntok ang tinamo ni Joseph mula kay Joel. Si Joseph ay nagsimula ng magtanggol at ang mga suntok na iyon ay nagbukas ng mga sugat sa kanilang pagitan. Ako, hindi ko na kayang magtakip ng mata. Tumakbo ako sa kanila, hindi alam kung paano sila papayapain. Tama na, sigaw ko, pero parang walang nakikinig sa akin. Ang aking kaluluwa ay sumisigaw ng awa, pero walang magagawa kundi ang manood. Para akong natutulala sa kakayahang gawing wala ng lahat ng ito. Sumang-ayon na ako na nakagawa ako ng kasalanan, na may mga maling desisyon akong ginawa. Pero ang pagmumulan ng galit na ito ay hindi ko na kayang kontrolin pa. Ang pakiramdam ko, para akong naipit sa isang sitwasyon na hindi ko na kayang takasan. Sa kabila ng lahat ng nangyari,
Nang magsimula ng humupa ang galit, tumayo si Joel at nagsalita. Wala kang karapatang mangyari ito sa buhay natin, Laika. Hindi mo na ako iniisip. Hindi mo na kami iniisip. Ang tinig ni Joel ay puno ng sakit at nakita ko na ang mga mata niya ay tila isang tao na nabigo sa lahat ng itinaguyod niya. Si Joseph, dumaan lang sa tabi ko at hindi nagsalita. Nakatingin lang siya at ang mukha niya ay parang hindi kayang magpatawad. Lahat ng mga tanong ko sa sarili ko ay bumulusok. Ano pa ang natira? Ano pa ang susunod? Walang makakapagsabi sa akin kung anong mangyayari. Si Joel, siya na lang. Si Joseph, isang karanasan na hindi ko na kayang ituluyan. Si Joseph at Joel, parehong may galit sa aking puso. Ang dalawang lalaki na naging bahagi ng buhay ko, pareho ko nang nasaktan. Ang gulo ng gabi na iyon ay nagbukas ng mas marami pang sakit. Kung may natutunan man ako, ang aral ay hindi ko kayang pagtakpan ng katotohanan. Pagkatapos ng magulong gabing iyon, parang ang mundo ko ay biglang huminto. Wala nang sigla, wala nang saya. Ang mga tanong ko kay Joel at kay Joseph ay paulit-ulit na nagbabalik sa aking isipan. Kung anumang nangyari, hindi ko na kayang isalaysay pa. Ang tanging alam ko, hindi ko na kayang magtakip pa. Ang lahat ng mga lihim, ang mga bagay na hindi ko kayang itago, lumabas na. At ngayon, harapin ko na ang mga consequences ng lahat ng iyon. Kinabukasan, gising na gising pa ako sa lahat ng nangyari. Hindi ko kayang matulog ng tahimik. Lahat ng mga tanong na naipon sa aking isipan ay hindi ko na kayang pigilan. Pumunta ako sa kusina ng bahay. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang naghahanda ng kape. Sa bawat pagpatak ng tubig mula sa gripo, parang naririnig ko ang tunog ng mga lihim na naglalakad patungo sa akin. Si Joel, hindi ko kayang magtago pa sa kanya. Ang mga mata niya, ang galit sa kanya, hindi ko kayang iwasan. Si Joseph, wala na akong balak makipagkita sa kanya. Sa lahat ng nangyari, tila may mga piraso ng puso ko na naiwan sa kanya. Ngunit si Joel, siya pa rin ang asawa ko. Siya ang unang nagmahal sa akin. Siya ang pinili ko noon. Bakit ko ba pinili si Joseph? Ano ang naging mali sa buhay namin na naging ganito? Habang ako ay nagmumuni, tumunog ang cellphone ko. Isang message mula kay Joel. Laika, kailangan natin mag-usap. Isang maikling mensahe, ngunit naghatid ng isang dagok sa aking puso. Hindi ko na kayang magtago pa. Si Joel nagtatanong. At hindi ko na kayang magpaliwanag pa. Tumayo ako at naglakad patungo sa sala, naghahanap ng lakas ng loob para magsalita. Pumasok si Joel sa bahay, ang mukha niya ay puno ng kalungkutan. Hindi siya galit tulad ng dati. May halong lungkot at pagdududa. Sa kanyang mga mata, nakikita ko na may sakit. Ang mga kamay niya, hindi ko alam kung anong gustong iparating. Pero sa kanyang mga titig, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Laika, ang sinabi niya. Ang boses niya malalim. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Matagal na akong hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa iyo. Para bang hindi ko na ikaw kilala. Naramdaman ko ang kirot sa mga salitang iyon. Ako, ang asawa niyang matagal nang inaasahan na magbabalik. Ngunit siya ay narito na, naghahanap ng sagot mula sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, ngunit hindi ko na kayang itanggi pa ang katotohanan. Joel, mahinang sagot ko. Mahal kita, pero may mga nangyaring hindi ko na kayang kontrolin. Hindi ko rin alam kung bakit ako dumaan sa ganitong daan. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa atin. Pero isa lang ang sigurado ko.
Wala akong intensyon na saktan ka. Tahimik na nakinig si Joel. Alam ko, may mga salitang hindi ko kayang sabihin, pero ang bawat galos sa kanyang mata ay nagsasalita ng mga hindi pa napapansin. Ang kasalanan na nararamdaman ko, hindi ko kayang ilahad. Wala akong kakayahang magpaliwanag. Ang ginawa mo, Laika, hindi ko kayang tiisin. Dagdag ni Joel. Ang mga lihim na iniiwasan mo, hindi ko kayang gawing wala na lang. Kung totoo kang nagmamahal sa akin, bakit ginawa mo iyon? Muling sumakit ang aking dibdib. I'm sorry, Joel, ang tanging nasabi ko. Hindi ko kayang magpaliwanag ng buo, pero hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Tahimik lang si Joel. Ang mukha niya walang emosyon. Parang nawawala ang lahat ng pag-asa. Hindi siya umimik, pero naramdaman ko na parang ang sakit ng mga salitang iyon ay hindi na kayang gumaling pa. Pumunta siya sa pintuan, at bago siya umalis, huling sinabi niya, "Siguro, Laika, kailangan mo munang magdesisyon kung ikaw ba talaga ay para sa akin o para kay Joseph." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero naramdaman ko na kailangan ko ng sagot. Hindi ko na kayang magtago pa sa anuman. May isang parte ng puso ko na gusto ko pa ring ibalik kay Joel, at may isang bahagi na natutunan ko kay Joseph. Habang papalabas si Joel, naramdaman ko ang init ng luha sa mga mata ko. Ang lahat ng ito, ang aking mga pagkakamali, ang mga desisyon ko sa buhay ko, lahat ay humahabol sa aking mga hakbang. Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang ang gagawin ko, o kung kaya ko pang pagtakpan ang mga nasirang pangarap. Ang alam ko lang, ang mga katotohanan na hindi ko kayang itago. Ang mga araw ay dumaan, ngunit ang sakit na dulot ng mga nangyari ay parang hindi natitinag. Si Joel ay patuloy na umiwas, at ako patuloy na naghahanap ng lakas na makaharap siya. Hindi ko kayang mawala siya, pero ang mga pagkakamali ko ay parang isang malaking pader na naglalayo sa aming dalawa. Parang ako lang ang may responsibilidad na ayusin lahat ng ito. Pero paano ko magagawa kung hindi ko alam kung saan magsisimula? Minsan, pag isang linggo ko siyang hindi nakikita, naiisip ko kung anong klase ng tao ako. Ang asawa ko na matagal ko nang iniwasan, na naisip kong hindi ko na kayang pagbigyan ng mga pangarap ko sa buhay, sa karera ko, at sa sarili ko. Saan ko ba dadalhin ang lahat ng nangyari? Isang hapon, narinig ko ang pinto ng bahay. Hindi ko pa siya naririnig na bumalik, ngunit naramdaman ko na siya ang pumasok. Tumayo ako mula sa sala at lumapit sa pintuan. Bago ko pa siya tanungin, nakaharap na siya sa akin. Ang mga mata niyang puno ng lungkot at pag-aalala. "Joel," mahinang tawag ko. "Bakit nandyan ka?" Hindi siya sumagot kaagad. Tumagal ang ilang sandali ng katahimikan bago siya nagsalita. "Laika," ang tinig niya ay malumanay. Nag-iisip ako. Pinagmumuni-muni ko kung ano pa ba ang pwede nating gawin. Naglakad siya patungo sa sofa at naupo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakatingin lang ako sa kanya, wala akong masabi. Nandyan siya at sa bawat sandali, parang napipilitan akong aminin na ako ang may kasalanan. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan, kung paano ko siya sasabihan na patawarin ako. Naglakad ako patungo sa sofa at naupo sa tabi niya. Ang mga kamay ko ay nanginginig at ang puso ko ay ramdam na ramdam ang bigat ng mga nangyari. "Joel, I'm sorry. Hindi ko kayang magpaliwanag pa. Ang mga pagkakamali ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang mawala ka. Wala na akong ibang hihilingin kundi ang makuha ang tiwala mo." Bumuntong hininga siya at tinitigan ang mga mata ko.
Wala nang masakit pa kaysa mawalan ng tiwala sa asawa ko, Laika. Ang sakit ng ginawa mo, hindi ko kayang gawing madali. Pero, ang tanong ko, may magagawa pa ba akong magtiwala sa'yo ulit? Ang tanong na iyon, parang isang bala na dumaan sa aking dibdib. Joel, hindi ko na kayang magsinungaling. Alam ko hindi ko kayang ibalik ang tiwala mo agad. Pero gagawin ko ang lahat para magbago. Gagawin ko ang lahat para ayusin ang lahat ng nasira ko. Ang bawat salita ay nahirapan akong ilabas. Hindi ko kayang ipaliwanag ang pakiramdam ng pagkatalo, ngunit ang bawat sagot ni Joel ay may pag-aalinlangan. Alam kong mahirap at hindi ko siya masisisi kung hindi niya ako kayang patawarin agad. Nagpahid siya ng luha sa mata niya at tumingin sa akin. Hindi ko alam, Laika. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Pero, mahina niyang sinabi, I need time. Hindi ko kayang magdesisyon agad. Pero ang kailangan ko ay ang pagmamahal mo at ang pagpapakita na hindi mo ako iiwan. Ilang segundo, tahimik kaming magkatabi. Ang bawat galos ng puso ko ay patuloy na nagsasabi sa akin na hindi ko kayang mabuhay ng mag-isa. Ang bawat paghinga ni Joel, ang bawat salitang iniwasan ko, ito lang ang naging sagot ko. Magmahal. Sumandal siya sa aking balikat at pareho kaming tahimik. Hindi na ako nagsalita pa, ngunit ramdam ko ang sakit sa puso ko. Hindi ko alam kung kailan ko matutugunan ang lahat ng tanong niya. Ang mga saloobin ko ay hindi ko kayang mailabas lahat sa mga sandaling iyon. Joel, ang bulong ko. Kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, magtatrabaho ako para maging mas mabuting asawa. Hindi ko kayang mawalan ka. Naramdaman ko na umangat ang ulo niya at tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdama ng lahat ng nangyari. Nang mga sandaling iyon, parang ang mga salita ay hindi na kayang ipaliwanag pa ang lahat ng nararamdaman ko. Wala nang mas mahirap pa kaysa ang humingi ng tawad sa isang taong minahal ko ng buong buo. At habang ang gabi ay patuloy na dumaan, ramdam ko na hindi ko na kayang magsinungaling pa. Kung gusto ko man magbago, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal. At sa mga susunod na araw, ang lahat ng pagpapatawad ay nagsisimula sa tamang pagkakataon. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nakasalalay sa isang salita. Nasa mga aksyon, sa malasakit, at sa pagtanggap sa pagkakamali. At sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong paglalakbay para sa aming dalawa. Ang mga linggong dumaan ay tila isang mahaba at masakit na paglalakbay. Si Joel at ako ay muling nagsimulang mag-usap, hindi para magtago ng mga lihim, kundi upang pag-usapan ang aming mga nararamdaman. Hindi madali. Ang mga galos sa aming relasyon ay hindi agad natatanggal, at ang mga alaala ng sakit ay paulit-ulit na bumabalik. Ngunit, sa bawat araw na lumilipas, natututo kaming tanggapin ang mga pagkakamali at magbigay daan sa pagpapatawad. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Hindi ko kayang tanggalin ang mga sakit at pagkatalo na nagdaan. Pero natutunan kong harapin ang mga ito ng buo at walang takot, habang si Joel, sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ay nagsimulang magtiwala muli. Alam ko, hindi pa ganap ang pagpapatawad, ngunit nararamdaman ko na ang mga unang hakbang ay nasimulan na. Isang araw, habang kami ay magkasama sa kusina, nagluto ng simpleng pagkain, tahimik kaming nagkatinginan. Joel, ang aking tinig ay puno ng kahulugan. I know I've hurt you, but I want to prove to you that I'll make things right. You deserve the love and respect that I should have given you all along. I don't want to lose you. Si Joel, hindi agad sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng higit pa kaysa mga salitang kayang ipahayag. Nakita ko ang pagsisikap sa kanyang mga mata.
Ang pagtanggap ng mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom, ngunit ang kanyang kamay ay humawak sa akin. Laika, hindi ko alam kung paano mangyayari, pero magsisimula tayong magtulungan. Ang sagot, Nia. Mahal kita, at hindi ko kayang mawalan ka. Pero kailangan ko rin magtiwala ulit. Kailangan natin magtrabaho para sa ating pamilya at para sa isa't isa. Iyon ang pinakamahalagang salita na narinig ko mula sa kanya. Sa bawat pagyakap niya, naramdaman ko ang bigat na unti-unting nababawasan. Hindi ito madali, pero ito ang tamang daan. Ang pagtanggap sa isa't isa, ang pagpapatawad, at ang muling pagbabalik ng pagmamahal sa kabila ng lahat ng sakit. Si Joseph, sa kanyang bahagi, ay nagkaroon ng desisyon na maghiwalay na. Hindi ko kayang maging buo sa dalawang tao. At natutunan ko na ang pagpapatawad at paglimos ng tamang pagmamahal ay nagmumula sa pagtanggap ng sarili at ng mga pagkakamali. Wala na akong balak na bumalik sa kanya. Ang relasyon namin ay nagbigay ng mga aral, ngunit ang aking puso ay nakatuon na kay Joel, sa aming pamilya. Ang buhay namin ay hindi muling magiging tulad ng dati. Marami na kaming napagdaanan at alam namin na maraming hamon pa ang darating. Pero isang bagay ang sigurado. Ang pagmamahal namin sa isa't isa ay naging mas matibay dahil sa mga pagsubok na hinarap namin ng magkasama. At sa bawat pagsikat ng araw habang magkasama kami, natutunan namin na ang pagpapatawad ay hindi lamang isang salita, kundi isang aksyon. Isang prosesong kailangan gawin araw-araw upang magpatuloy sa buhay at magtagumpay. Magkasama. Ang mahalaga, sabi ko habang naghahanda kami ng pagkain para sa aming anak, ay natutunan nating magpatawad, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa sarili natin. Sumang-ayon si Joel, ang mga mata niya puno ng pag-unawa. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bagong simula. Ang kwento namin ay hindi pa tapos, kundi isang bagong kabanata ng pagpapatawad, pagmamahal, at pag-unawa. At habang kami ay nagsasalo ng pagkain, naramdaman ko ang kabuuan ng pagmamahal na sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagtagumpay pa rin kami. And that's it for tonight's story, mga ka-Serene. I know some of you may be feeling a lot of emotions right now, and that's okay. Love isn't always easy, but it's through the hard times that we learn, grow, and find our way back to what truly matters. If you're going through something similar, remember, healing takes time, and forgiveness, both for others and for yourself, is a choice we all get to make. Thank you for tuning in, and remember, we're always here to listen. Until next time, keep your hearts open and your vibes positive. I'm DJ Serene, and this is your safe space. Good night, mga ka-Serene.